Annyeonghaseyo, Yorobon! Mga kachingo, mga ka-self-study. So, ngayon lang tayo nakagawa ng video. Ngayon lang yung free time ko. Hindi ako nakaano kanina kasi, di ba, meron akong online class kami this week. Kasi may sakit si teacher namin. So, ito na nga po. Mga katanungan, may mga katanungan and ito try natin sagutin based on my experience. Ano po? Sabi na sa tanong dito, ano ang unang dapat gawin? Magpakasal muna, then pagkatapos noon mag-aral ng Korean language. Balak ko kasi magpa-enroll sa King Sejong sa Cebu Korean class. Okay. Kami po, based on sa akin, nagpakasal po kami, then pagkatapos po ng kasal, nag-aral po ako ng Korean language, self-study. Ayun. Kasal muna po. Then, habang nag-aantay ng mga requirements, mag-aral ka po ng Korean language. And then, pagkakampleto na, magpasa ka na po sa KBAC ng mga requirements as F6 visa. Gusto ko lang malaman kung paano makakuha ng F6 visa at ano mga requirements. Okay. Dito po sa mga requirements sa F6 visa, meron po tayong video na unang video. Ayan, tingnan mo na lang po doon yung mga requirements. Nilagay ko po dyan eh. Kaunti lang naman sa ating mga Pinay. Sa partner natin ang maraming requirements. So, i-send ko na lang po sa iyo yung listahan ng requirements na inano sa amin, na ipinakita kung ano yung mga documents na kailangang makompleto. Mag-aral daw muna ng Korean bago. Pwede rin naman yun na mag-aaral muna bago kayo Pwede rin naman yung mag-aaral muna then bago kayo magpakasal, and pwede rin naman na pakasal na kayo, so habang waiting, kasi yung mga papel na yan may kumbaga may mga papel na kailangan after 15 days pa makukuha. Yung mga na yan kinukuha sa mga PSA na yan, 'di ba? May may mga appointment yan. Yung mga certificate numar. So hindi kaagad natin yan by appointment yan. So tapos kung mag-aaral ka naman po sa Korean school, mas maganda po yun. Hindi ka na mag-e-exam. Kasi, pag nag-aaral ka dyan sa King Sejong, na may nakakuha ka ng certificate, hindi ka na po mag-exam sa embassy. Pag galing ka po sa King Sejong, nakapasa ka po dun. Ako kasi, hindi ako nag-aaral dun. Nag-take ako ng exam sa embassy. Palakasan lang ng loob. Tiwala sa sarili. Kasi kung talagang gusto mo yung isang bagay, makakaya mo talaga, magkakaroon ka ng goal, kahit maaaral mong mabuti talaga, ganun. Kasi pag sinabing exam, kailangan maipasa mo yan. Kasi one time ko lang mag-exam dyan eh. Kasi pag nag-fail tayo, after 3 months tayo, pwedeng maka-apply. So, ganun po. Ano pa? Madali lang po ang pagpa-process na requirements sa F6, basta kompleto yung mga dokumento. Yun sa dokumento naman ng iyong partner, lang naman yun, piniprint lang naman yun, madali lang naman yun sa kanila. So, pakita mo lang sa kanya yung mga requirements na kakailanganin mo bago siya pumunta dito. Kasi di ba limited lang yung stay nila dito. So, bago siya pumunta dito, ipadala na lahat sa iyo yung mga papers para pag madali na lang. Hindi naman po siya ako nga lang naglakad-lakad ng mga kasi 'di ba may trabaho ang tiyo. So ako lang po din ang naglakad kahit medyo nahihilo-hilo.
Mas maganda po na ikaw mismo maglakad. Madali naman. Yun nga lang, basta kompleto, nagdalhin mo lang lahat po yung mga papers. Ay, same po tayo, sabi niya dito. Wala naman din yung pera at saka yung jowa niya, hindi naman din mayaman. So, same tayo dyan. So, kumbaga, simpleng buhay, okay lang naman, di ba? As long as nandiyan naman, present naman yung pagmamahal niya, hindi siya nananakit, ganyan, mabait sa sayo, ganun. And salamat po kasi, ayan, nag-follow pala siya sa aking TikTok. Nakapalo sa aking TikTok account. Salamat po sa panonood ng aking TikTok account kasi may mga video po tayo doon na sinishare para sa ating mga kasama-study, mga kapwa ko F6, ayan. And yung mga inaaral ko kasing mga about Korean language, sinishare ko yon. Kasi parang nai-encourage ako mag-aral tuwing binibideo ko siya. Kasi naiisip ko, marami sa atin ang walang book. Ako kasi marami akong books dito, kaya ngayon sinishare ko siya. Kung ano yung natutunan ko, kung ano yung inaral ko sa araw na yon, yun sinishare ko, guys. Kapag po sa F6 visa may interview po ba or asawa lang na Korean ang may interview? Sa F6 visa po, pupunta ka lang po doon, pang magpasa ka, pupunta ka lang po doon, ipapakita mo yung mga requirements na kanya kakailanganin, susunod-sunodin mo po yon, tapos sasabihin sa'yo kung may kulang o kumpleto. Pagka kumpleto na, at tinatanong naman kung sino mag-e-exam, di pa, kumpleto na yung papel, okay na. So, magbabayad ka na ang binayaran kasi namin is 2,900 plus yung 400 na pinadeliver ko yung result. Yung result, tsaka yung passport. Additional 400. Pero kung pipick upin nyo na lamang, 2,900 lang babayaran nyo. So, ayun na nga. Nagpasa lang kami doon. Wala namang interview about lang doon sa mga papel, ganun lang po. And then, pagkakompleto na nga, proceed na sa exam. Nag-exam din ako nung araw na yun. Nakatapos kasi ako maaga pa lang natapos na ako kasi maaga akong pumunta ng KBAC. Kung kayo po magpapasa ng requirements sa KBAC, maaga po kayo kasi may may number. So, ako nga, alas 8 ako dumating, pang 89 ako. So, agahan nyo mga chinggo pag pumunta kayo sa KBAC, no? Tapos, pag maaga kayong nakapunta doon, maaga din kayong makakatapos doon. Matatawag agad ang number nyo, and at the same time, pwede rin kayo mag-take ng exam sa hapon. Para isang puntahan na lang. Pero, kapag ang asawa nyo po ay marunong mag-English, ayan, exempted na po ikaw sa, exempted ka na po sa exam. Kasi ang asawa mo mag-e-exam kung marunong siya mag-English. Kasi, dahil nga, ang asawa ko ay medyo tatagilid kami. Medyo tagilid. Kaya, sabi niya, ako na mag-exam. Ako nag-exam ng Korean. Pag yung partner niyo naman ang mag-exam, English yun sa kanya. So, ano pa ba tanong? Okay. Medyo matagal yung reply ko, no? Diba? Kasi nga, nag-aaral nga kami. May online class nga ako kanina. Tapos, yun, kasama ko pa yung kaklase ko. Yes, may medical po tayo. Mga F6 visa, may medical po. It's like general medical. Ang tawag doon? I mean, parang pangkalahatang medical siya. And magpapamedical lang po tayo sa malaking hospital, international hospital, like Manila Doctors. Sa Manila Doctors kasi ako nagpa-medical at kalimitan nga ng Korean, pupunta ng Korea sa Manila Doctors po napunta.
Meron po silang mga package na pagpasok nyo po ng Manila Doctor, sabihin nyo lang po magpapamedical para sa spouse visa. And then, iga-guide kayo papunta doon sa third floor. Sa third floor, may sa inyo, may mag-a-assist po doon. Step by step. Tapos, magbabayad na. Tapos, yun, nasisimulan na yung procedure. Basta sabihin nyo, papipiliin kasi kayo kung anong package ang ipapagawa nyo. Pag pinili nyo yung package na yon, nakita nyo walang TB test, kailangan may TB test po. Pag F6 po, F6 medical, kailangan po may TB test at physical appearance. Yung pong dalawang tandaan nyo po, dapat na doon yun sa package na ipapatest nyo. Kailangan may TB test at physical appearance. Matindi, no? Talagang checkin talaga nila. Kung matindi pinagdaanan natin dyan sa medical na yan. Kasi ngayon lang ako naka-experience ng ganong medical. Ganon pala kapag F6 visa. Kapag magta-travel ka na punta sa ibang bansa as spouse visa. So, matinding matinding examen ng katawan. So, ayun nga. Tapos kung halimbawa, may mga pending kayo, wala tayong choice, kundi kung halimbawa, may kayo, ipagawa nyo na, ipagamot nyo na. Pero, magse-second opinion po kayo. Kung halimbawa, may sabit kayo sa sa baga, mag-second opinion muna po kayo. Bago po kayo magpa-examine ulit. Diba, halimbawa, pending kayo. Kailangan nyo pa-examine ulit. So, magpa-second opinion muna po kayo sa iba. May mga kalapit na hospital yan. Hindi na kailangan magsakay. Dito sa kaliwa, meron. Sa kanan, meron. Basta magpa-second opinion po kayo if ever na Okay? And, ano pa bang tanong niya? Yung CFO, regarding halimbawa, okay na kayo sa sa F6 visa requirements. Naka-exam na kayo. Tapos, naka F6 na, naka visa na, syempre waiting tayo ng result dyan. Once na ma-approve po tayo, saka po tayo kukuha ng slot sa CFO. Yun po kasi ang mali ng iba. Hindi pa tayo, wala pa yung visa, magpapasa pa lang ng ng requirements, kumuha na agad ng slot sa CFO, nagmamadali. Hindi po. Tsaka ang CFO ngayon, hindi na po natanggap ng visa on hand. Kailangan po may visa na muna bago po tayo magpapa-registered sa CFO. At kung kayo naman po ay hindi marunong mag-registered sa CFO, kapag halimbawa, in case na may visa na po kayo at magpapa-registered na po kayo sa CFO, pwede po ako magtulong sa inyo kung paano ginagawa yun. Huwag po kayo mag-alala, libre lang po yun, ha? Okay? Ayan. And, may mga video din po tayo about sa CFO requirements. So, wag po kayo mag-alala. Kung meron po kayong hindi, message nyo po ako. So, ayun nga, nagbigay tayo ng time ngayon. So, ngayon na, alas 4, mag-alas 5 na. So, sabi ko naman sa inyo, nag-reply naman talaga ako. And, yun nga, gumagawa ako ng video para sa mga susunod na, yung lahat ng mga katanungan ko, binibideo ko yan. Kasi, para sa susunod na magtatanong, meron na akong hindi ko na siya uulitin. So, iaano ko na lang. So, and salamat sa mga nakafollow sa aking TikTok. Tsaka, sana po may follow nyo din po ako dito sa aking, dito sa account na to, sa aking YT at saka sa aking FB. Ayan. Kamsahamnida mga chingo fighting. Okay? Kaya ng iba, kaya nyo rin. Kinaya ko, kaya nyo din. Alright? Basta, madali lang po. Wag nyong, basta para po sa akin, madali lang. Madali dahil may mag-guide na nakatulad ko. Okay? Okay mga ka-F6. Alright? Thank you for watching! Kung nagustuhan nyo po itong video na to, pa-heart na lang po. And i-share nyo din po ito sa mga kakilala nating mga magpapasa ng mga requirements, ganyan, mga ka-F6. Okay! Bye guys!